Lord. Let us remain standing, please. Unya, ato na basahon ng atong text this morning, okay? Ang ato ang text makita sa Proverbs chapter 24, verses 3 to 7. Proverbio kapitulo 24, versikulo 3 nga to sa 7. Kaya ato siyang basahon ha. Yang samtang akong basahon diri kusog, uban ka mo sa pagbasa kanako diha sa hilom. Okay, NIV version nag-ingon siya dinhi. Proverbs 24 verses 3 to 7. Ingon pa dinhi, by wisdom a house is built, and through understanding it is established. Through knowledge its rooms are filled with rare and beautiful treasures. A wise man has great power, and a man of knowledge increases strength. For waging war, you need guidance, and for victory, many advisors. Wisdom is too high for a fool. In the assembly at the gate, he has nothing to say. God bless the reading of His word. Shall we all take our seats? Okay, inay mo katapat, good morning. Okay, welcome sa matag-usa nga niya karong kabuntagon. Pwede na ko ma-acknowledge una before ko mag-proceed sa pulong sa Ginoo. Ang mga first-timer, first time ni mo nga naka-attend ani nga gathering, can you please raise your hand to be acknowledged? Pwede lang ba? Okay, so walay first-timer. Ana ay isa. Oh, yes, welcome. Atong palakpakan ng atong bisita, be. Kauban, bisita ni April. Okay? Atulo sila kabuok. Pwede ba patindugon? Kay medyo daghamang gudog ka ng tao sa likod, dili kay sila mailhan. Wow. Welcome, sister. Marag pamilya gid ni, okay? Welcome. Nya, be comfortable. O nya, batia nga kabahin jud ka ani nga pamilya sa Ginoo. Okay? So sa mga kanang medyo busy karong mga panahon na, nya, abalo mo daghang kay nagkasakit karong mga simanaha ba? Ano man mi gina-update mi nga please pray for our sisters and brothers niya ang bag-o karon nga kanang murabag epidemic kaning HFMD, hand, foot, mouth disease nga usually ang apektado ani mga bata mo na nga mag-careful kita sa atong mga anak ha. Gikan sila sa school, padulong sa school, i-check yun kung naigad medyo kanang sign of fever, yung mga rashes, might as well, dili lang sila pa-eskwilahon, mag-stay na lang sa balay para ma-safety sila o ma-safety po ng uban tong ugaling. Maugid siya nga balatian ang mitakboy. Bisag kita nga mga dagko, mag-careful po ta, grabe ang ubo, ang sipon, ang kalintura, nya bago lang ni human ang kanang dengue nga kanang wave nya karon magnaapag gyud gihapon, so mag-careful gyud ta kay dili man gud ta exempted kay tao pamanta na pamanta sa lawas ng bahin bisag unsa nato og amping usahay nagyo mga panahon nga nay motakwi sa ato nga balatian muna mag-amping gyud ta. Amen. So karong kabuntagon tagay ko ninyo kanang higayon nga mag-share sulti sa paggamitong ko ni Lord as mouthpiece this morning para sa pagtuon mga basic good gihapon. Actually there's nothing new under the sun when it comes to the word of the Lord. Balik-balik lang gid actually ang word ni Lord, pahimagno, pahinumdum, pagdasig kanato ang ato lang siyang buhaton. Let us receive it by faith and not just receive it but apply it kay diha man sa application gid magmatter ang pulong sa Ginoo. So sama sa atong gibasa kagani sa Proverbs chapter 24 verses 3 to 7 nagingon siya dinhi. By wisdom a house is built, through understanding it is established, through knowledge its rooms are filled with rare and beautiful treasures. A wise man has great power, and a man of knowledge increases strength. For waging war you need guidance, and for victory many advisors. Wisdom is too high for a fool. In the assembly of the gate, he has nothing to say. The Lord bless His word. Ang titulo sa ato ang pagaisgutan karon naaragyud sa ato ang gibasa nga text. Sa unang linya, inga pa dinhi, by wisdom, a house is built. Diha ko nagkuha sa akong title nga atong i-share this morning, a house well built. Usa ka panimalay nga maayo gyud ang pagtukod niini o pagpanday niini, paghimo niini. A house well built. Do ang atong verse nag-ingon nga by wisdom a house is built. Ako lang siya gidugangan, gamay. A house well built. Usa ka panimalay, usa ka balay nga ayuhon pagtukod o pagpurma niini. Okay? So,
atong dam i-try og kanang interpret sa Bisaya para masabtan gyud ba no unsa gyud ng pulong dinhi giingon sa Proverbio kapitulo 24:3 ngadto sa 7. Ingon pa dinhi atong bata atong Bisaya. Pinaagi sa kaalam gitukod ang panimalay ug ang maayong panabot mao ang patukuranan niini. Pinaagi sa kahibalo ang mga lawak gisangkapan sa mahalon ug batahom nga mga butang. Ang pagkamatarong mas maayo pa sa pagkakusgan. Ang kahibalo mas importante kaysa kusog. Kinahanglan nga ayuhon nimo ang paglaraw sa dili ka pa makig-away. Ug pinaagi sa daghang tambag magmadaugon kita. Muna siya ang interpretasyon sa Bisaya sa atong gibasa dinhi. Now natay makita din nga word nga house, kabahin sa ato ang kanang tema karong kabuntagon, a house well built. Pero dinhi sa atong gibasa kining gisgutan diri nga house, muna siya ang simbolo ba? Usa ni siya ka simbolo, a symbolic word that means a life of an individual or a family, no? Dinhi kaning word nga house dinhi ang pagtukod sa panimalay nagisgot ni siya pwede sa usa ka individual nga tao nga mao ikaw ug ako ug pwede po nato siya isimbolo sa atong panimalay no una nga samtang magpadayon ta aning minsahia huna-huna pag maayo nga matagpulong nga atong gisgutan dinhi it will speak to you individually or it will speak to your family okay mana siya. So tulo ka butang dinhi nga akong nakita samtang nagpadayon ko og kanang study niini pinaagi pud sa kaalam sa balang espiritu. Tulo ka importanteng pulong nga atong makita dinhi para unsaon nga atong panimalay sa gani ang panimalay nga gisgutan dinhi kita or ato ang pamilya. So naay tulo ka butang dinhi nga atong makita unsaon nga ang ato ang panimalay. Ang panimalay nga mao kita or ato ang pamilya matukod siya nga maayo gayud. Ligon ang iyang patukuranan. Maayo ang iyang pagpanday niini, paghimo niini. Yung tulo ka butang akong nakita diri sa atong verses nga gibasa. Number 1, na din ang word nga wisdom. Put it in line. Okay? By wisdom, a house is built. And through knowledge, it was established. Okay? Through understanding rather, and through knowledge, its room is filled with rare and beautiful treasures. So tulo ka butang diha akong nakita nga importante kay nga ato ang sabton. Kay kabahin ni siya sa mga butang nga dapat natong buhaton para kita mismo as individual, as personal ba, atong personal nato o para pud sa atong pamilya, mahimong malig-on kita. Kaning tulo ka importanteng butang, importante ni siya nga atong sayron ug ato siyang tugkaron karong kabuntagon. Unsa ang una? Ang gisgutan din ha, the word wisdom. Unsa man ang wisdom sa Bisaya? Kaalam. Ikaduha nga butang nga importante kay nga ato pong makita og sabton pag maayo karong kabuntagon kanang word understanding. Unsa man ang word understanding sa Bisaya? Panabot. So wisdom, kaalam, understanding, panabot. Number 3 is knowledge. Unsa man ang knowledge? Kahibalo. Okay, nakita ninyo sa atong gibasa? By wisdom, okay, ilang highlights. By wisdom, a house is built. Through understanding, it was established. And by knowledge, through knowledge, its rooms are filled with rare and beautiful treasures. Kining tulo ka importanteng butang, ato ni siyang hisgutan kay dako kay ni siya kahimuan. Para ang atong kinabuhi, lakip ang atong pamilya, malig-on siya, unya nindot o kusgan ihang patukuranan. Magsugod ta, let's get started. Pero before that, gusto na ko nga tagaan sa mugamay ka ng kahibalo ba, unsa ang meaning? Unsa ang definition sa wisdom? Unsa ang definition sa knowledge? Unsa ang definition sa understanding? Para sa atong pagpadayon, natay gamay nga ideya ba? Unsa na nga mga butanga? Yung unsa na siya pag-apply nga ni sa atong kinabuhi. Now, ingon pa sa Webster Dictionary sa akong pag-research, ang word wisdom buot ipasabot ani niya, the quality of being wise, power of judging rightly, and following the sounding course of action based on knowledge and experience. So meaning, ang kaalam daw, usa siya sa kwalidad ba nga mahimo kang manggialamon. Ang imuhang paghukom, right, power of judging.
No, ang imuhang paghukom, before ka mag-take action sa butang nga imuhang pagabuhaton, ang imong judgment is right. Sound ang imong judgment. So kaalam day na siya. Yeah, of course, nahitabo na siya tungod kay naa kay kahibalo nga nahibalan. So ang simple day nga meaning sa wisdom is applied knowledge. No? Unya atong sabton po unya unsa ang meaning sa knowledge para ato siyang ma-connect ba. Okay? Ang pangalam po is an ability to discern inner qualities and relationship, good sense of judgment or insight. Manausay kami ni Pastor Ding, baka namang lakaw mi, labi na ka nang siyaman ng gud mag-drive kada adlaw. Ginadeklara gyud na mo, Lord, tagaay jud ka ng kaalam si Pastor Ding. Tagaay siya abtik nga kamot, tagay siya good judgment and sound decision. Kaya kanabi ang mag-drive, gibaya ka, kinahanglan yung kag wisdom ba? Kaya posible man nga ikaw nag-amping, yung mga tao sa imong palibot, wala man. So kinahanglan, alert, alive, awake kahit ta mag-drive. So yung ana mong ginadeclare kanunay kay Pastor Ding, basta magbiyahe mi, or kay Kuya Chris. Yeah, muna siya ang kaalam, no? So nakasabot natin sa kaalam, good judgment, discerning, applied knowledge. Number 2, unsa ang understanding? Unsa yung meaning sa word understanding? Sa Bisaya pa, panabot. Ang understanding meaning, comprehension. Anong masabtan nimo ang butang ba? Na-comprehend nimo, nasabtan nimo. Being aware of people's feelings. Understanding din na nakasabot ka ba nga, uy, naguol ni siya tungkol sa aning mga panghitabo. Yung sa inyong dito ba nga, I can feel for you. Gibati na ko imong gibati. Understanding din na siya. Lahipod nga meaning sa understanding is being tolerant. Kana bang makaagwanta ka ba or masabtan nimo siya or tagaan mo siya pagsabot. Bisan usahay na siya mga attitude nga dili kay kaganahan, pero ginasabot nimo siya tungod kay siguro na siya gi-go through. Na siya giagian, na siya problema. Mo din na siyang understanding. Another meaning of understanding is being forgiving. Kada mapasayloon ka. Tungod kay nasabtan nimo nga naa siya problema unya ang iyang attitude towards you, daw usahay offending siya tungod kay nasabtan nimo nga naa di siya giagihan, na siya problema, na siya lalo mga pagkinahanglan mo nang ingon ana iyang action. So imo na lang siyang palabyon. Imo na lang siyang pasayloon automatic, bisag wala siya nangayog pasaylo. Ya importante kayo na siya para ma-develop ta as a person and also para ang atong panimalay magmalinawon. Muna siyang understanding. Another is to be able to put the pieces together. Muna siya ang understanding. Kana bang, imong itagpi-tagpi ang mga panghitabo ba? Sabto nimo siya and you will read it between lines. Imo siyang basahon ba nga, naagyo ni siya kahulugan ba niya? Imo siyang itagpi-tagpi, maudi ay. Muda ingon na ana iyahang action. Mo di ingon na ana iyahang mga reaction. Tungod ay ito kay, ingon ani di ay kani at tumanggod nga imo siyang matagpi-tagpi mo na siyang understanding, panabot. Ug importante kay na siya tungod kay whether we like it or not, we are surrounded by people with different opinions, with different characteristic. Manang ginga ba nga different stroke to different fox. Ano na siya? Another one, ang knowledge. Unsa man pud ang knowledge? Kung ang wisdom, kaalam, yung understanding, panabot, unsa pud ang knowledge sa Bisaya? Kahibalo. Kining knowledge pod, ato ni siyang makuha, or ato ni siyang madawatan, or ato ni siyang ma-apply, magamit man, kung naatay information nga na-receive. Natay mga facts nga nadawatan. Unya, natay skill. Kini ang mga butang kasagaran, atuan ni siyang makuha sa dihang mag-eskweleta, usay sa atong mga eksperyensya, usay sa mga tao sa atong palibot, nakakuha ta din sa ilaha og lesson. From there, ato na siyang gikip, ato na siyang gidawat, unya in the long run, na mga panahon unya nga ato ra pud siyang ma-apply. Imo na siya ang wisdom. Another meaning of knowledge is being familiar with individuals or situations. Kanang kahibalo di ay kanang imong sabton ba, imong tan-awon ba? Mauday na ang nahitabo. Kaya ang iyang problema manggod, ingon ani financial. Muda ito nga pag-abot sa panahon, nangutang siya. Pagkautang niya tungod kay dili ingon ana gyud ka daghan ilang mga resources, nalanganin siya, unya mo to nga wala siya kabayad on time, muna karon nagproblema siya. Muna siya ang kahibalo. Nahibalaan nimo ba nga naay mga butang ba? Nga step by step along the way, nahimong amot nga nung nahimo ingon ana ang sitwasyon sa usa ka tawo or nahimong ingon ana ang ato ang sitwasyon.
Parehagod sa ato ang testimony ko kaniadto so wala pa ta sa Ginoo. Ang atong kinabuhi wala man gyud klaro nga direksyon. Atong kinabuhi ngit-ngit man gyud kaayo apan sa dihang nasultihan ta ni sa word ni Lord, na-inform ta, nawalihan ta, yung gidawat nato ni siya nga pulong, muto nga hinay-hinay na change ta for the better. Nagsugod na siya sa information or knowledge. With these three important factors mentioned above, let's try to dig deeper and understand unsa ang implikasyon o unsa ang kahulugan ani sa ato ang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kung gusto ta nga atong kinabuhi, mahimo siyang pundido, mahimo siyang lig-on gyud nga na sa pag-alagad sa Ginoo. Kining tulo ka butang kaalam, panabot o kini siyang kahibalo, dapat ato siyang i-apply sa atong kinabuhi. Kahit kung wala ni mga butanga, dili gyud ta well guided, di ta moabot ngadto sa unahan kay wala man tay sense of direction. So these three is very important. Let's get started. Atong sugdan pag maayo. Magsugod ta sa unang butang. First factor nga kinahanglan gyud natong i-apply. Okay? Inga pa dinhi. Importante ning tulo ka butang, wisdom, understanding and knowledge to maintain our spiritual journey. Importante ni siya nga butang para ang atuang kinabuhing Kristohanon magmapadayunon. No? Kinahanglan ni siya kay without these three, sama sa akong gingo kaganiha, we will not be guided kanang properly. Okay. Unsa ang una? Number 1. Sugod ta sa number 1. Ato ni siyang paspasan. Let's get straight to the point. Number 1 is wisdom. When we say wisdom, ingon ta kaganiha, di ba kanabang good sense of judgment? Di ba kanabang mahimutang discerning? No? So kung kita gusto nga mahimong manggay alamon, dili na siya automatic nga moabot lang pud ang kaalam nga wala kay buhaton. Dapat na kay i-develop sa imong sarili mismo para ikaw mismo ma-preserve ka. Kay whether we like it or not manggod, dining kalibutan manggod nato. Kung kita naning kamot nga mag-alagad sa Ginoo 100%, ang kaaway pod 100% gahimo pod siya iyahang trabaho para gyud ihatang galgalon, ihatang dalon sa iyahang panig. Muna dapat mahimo tang manggialamon ug unsa man ang atong buhaton para mahimo tang manggialamon. Duha lang akong gibutang dinhi under the wisdom nga category or factor niya. Daghan actually pero kini lang gyud akong gikuha nga part sa atuang wisdom o kaalam. Number 1 is authenticity. Sa manang authenticity. Kanang pagkatinuod sa atuang kaugalingon. Authenticity. Ato makita ang kanang verse, supporting verse, ani nga mag-describe how to be authentic. Ang authentic means mahimo kang tinuod ba? True to yourself ba? Kaya daghan man kong mga Christian karon nga bakang double standard. Christian sila kung every Sunday morning nasa Sunday dress, nasa Sunday face, nasa Sunday actuations, kanabang buutan kay ilang dagway niya, nindot kay ilahang sanina, kay modest kay Sunday lagi. No nasa yung mga Sunday outfit. Pero pag abot na sa Monday to Saturday, usahay, ang ilang kinabuhi, compromising na, dili sila authentic, dili sila tinuod. Muna nga, ang tao nga manggialamon, usa sa karakteristik nga dapat naa niya para masustain niya iyang journey as Christian. Mao ang pagiging authentic. Romans chapter 12 verse 2. Unsa may gingon sa Romans chapter 12 verse 2? Okay? Unsa gingon diha? Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you will be able to, to test and approve what, di ko gamay kayo, that you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Asa man din makita ang word authenticity. Umayong authenticity pagka matinud-anon. Kanang word nga naging dinhaba nga, do not conform any longer to the pattern of this world. Dili na ta mo kumpormi ba? Dili na ta magsayaw-sayaw sa kanang mga urog sa kalibutan. Kaya lagi as Christian, dapat ang atong standard si Christ. Mabito sa vision natay two standards, Christ-likeness and multiplying disciples.
Kay being a Christian, dapat yun makita ang pagkakristohano nato in a real sense of the word Christian. Now, if you are still conforming, kung pa kayo mga compromising action sa world, then you are not authentic. Dili ka tinuod nga kristohanon. Meaning, half-hearted Christian ka. Dili ka tinuod, dili ta tinuod. Muna nga ang Romans 12:2 nag-ingon yun, do not conform. Nagsugod siya, do not conform. Simple nga pag-ingon, ayaw pagkompromiso. Kristohanon na ta. We are already God's property. So kay God's property naman ta, ang makita sa atong kinabuhi, ang kristohanong gawi. Dapat tinuod ta as Christian. The way we talk, the way we walk, the way we act, by words and deeds, dapat makita sa mga tao sa atong palibot na kristohanon ta. Sad kay nga reality ba nga, kita kasagaran sa ato naman sa marketplace no, nagtrabaho, nagnegosyo, or it could be na alang sa balay. Pero dili makita ang kahayag ni Kristo sa atong kinabuhi, kay dili man ta authentic. Dili man ta tinuod. Mas dali man ta mo sabay sa urog sa kalibutan. Labi na karon very deceiving kaayo ang world. Mutanaw lang ka sa media. Tanaw na guni mo ng mga action sa media. Ang ilang mga pagsanina, ilang mga action, ilang mga sinayawan. Na kung alang-alang ka nga kristohanon, dili ka matinud-anon, dili ka tuhop sa word ni Lord, dako gid og tendency magalgal ka sa kalibutan. Mas mag-enjoy ka sa kalibutan. Mas mag-enjoy ka sa mga TikTok kung sa badin nga mga actions rather than doing the will of the Lord. That's why nga pa din when a person is true to her personality, spirit and character, despite external temptations and pressures, the authentic person will shine above all. May balaan mo nga ang tao, authentic siya, tinuod siya nga kristohanon, kay in the midst of the people, mag-shine yun siya. He will stand out from the rest. Dili kay kung kintahay naaka sa kadaghanan, dili ka mailhan nga kristohanon. Ay Christian daig ka. Muna usay na yung mga opportunity, di ba na mga gathering ato ang mga atong naka sa office, naka sa trabahuan. Dili ka ma-acknowledge bisag sa opening prayer na lang kay wala sila kaila nga kristohanon ka, kay siguro dili makita sa ato ang atong gawi nga pagka-kristohanon kay lagi dili ta tinuod, dili ta authentic, dili makita sa atong action, and the world needs an authentic Christian nowadays. Nagkinahanglan ang kalibutan. Kay daghan na kaayo karon ang mga tao nga dili masabtan kung unsa ang iyang tinuuhan. Muna nga it's time for us to rise up and be authentic. This authenticity is not just refreshing, it also deeply inspiring. Encourage those around us to embrace uniqueness and life for the truth, and that is to live for God. Kung authentic dito nga Christian, kung naa ka sa grupo, murag ikaw ba, murag ka ganang, yung pa niya diyo, murag ka ganing, ikaw makapagaan ba sa atmosphere? Nabang mo'y nadunggan ana nga, ganahan jud ko ana niya nga kanang friends na ako ba, or gahan lagi ko niya nga tao tungod kay, kung naagani siya, murabag, nindot kayo ang palibot. Kanang refreshing kaayo. So meaning, ang iyang presence mismo, maka-influence na sa uban. Tungod kay, authentic man siya, wala man siya ga-compromise. Nga kung mingan siyang ato ta dito niya, moato dayon siya, bisang pagka ng kompromiso kayo ang gawi. Pero kung naa siya baruganan, nga dili gyud siya, mo apil-apil sa mga urog sa kalibutan, later on, mag-gain yun niyang respect sa iyang palibot, niya mag-shine yun siya, maghimog yun siyang kanang talagsaon nga display para sa kahimayaan ni Lord. That's why, to have wisdom, dapat magsugod na siya sa atoang commitment o sa atong relationship kay Lord. How true we are. Sa ta ka tinuod nga kristohanon. O kung tinuod ta, kaya apply na to ang word ni Lord, manggialamon ta. Later na ako i-discuss na po. Okay. Ang Romans 12:2, ang narrative ani mao ni siya. Let us stop compromising. Let us be true Christians in a real sense of the word Christianity. A real followers of Jesus in words and in deeds. Mao na siya ang Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but renew our mind.
Kaya magsugod mong guna tanan sa una-una. Kaya diha mo ang battleground sa una-una. Amen? Ikaduha, atong may balaan nga, kita nag-apply sa wisdom or di kaya ang tao sa Kristo nag-apply sa kaalam. Kung siya resilient, meaning resilience. Kung sa man ang word resilience? The word resilience means the capacity to withstand or to recover quickly from difficulties, toughness, or to spring back into shape whatever situations he may go through in the past or even at the present. Unsa man ang resilience, usa din siya kakanang batasan ba nga, bisag unsa pang mahitabo sa ato ang kinabuhi. Kay we know for a fact that our Christian journey is not easy. Kita ang puntirya sa kaaway. Wala naman siya gamayin sa mga tao sa kalibutan nga kompromiso, gapabadlong, bisyuso, kay iyahan naman ang kauban. Pero kung kita maningkamot manggod nga mag-alagad sa Ginoo, kita ang number 1 target sa enemy. Paslakan gyud ta na mga problema, na mga hagit, mga challenges. Nya oftentimes ang atong problema naa sa inner circle, family. Kaya ang target ko dun sa kaaway, dili man isa-usa lang, pamilya-pamilya. Kasagaran kami ni Pastor Ding namin mga counseling, palalum gyud mi anang pamilya ba, relasyon sa mag-asawa ug bana. Kay kung ligon man gud ang relasyon sa bana ug asawa, daghan kay problema sa panimalay nga malikayan. Kaya mag-asawa man ang magtimon sa government sa panimalay. Apan kung problematic na ang relasyon sa mag-asawa ug pamilya, wala siya domino effect na problematic po ng mga bata. That's why, unsa man yung resilience. Of course, whether we like it or not, bisag unsa pata ka abtik, matinud-anon, dasig nga Kristohanon, tungod kay natay kaaway nga mao si Yawa, surang-surangon yun ta niya. Nagi mga problema o mga mabot sa itong kinabuhi. Yung usahay malukapa ta, usahay ma-failure ta, na mga missteps, kang dili maotong lakang ba? Natin mga misgivings. Pero ang resilience dahil nga batasan, kanang resilient ka, bahalag unsay mga problema. Ya tungod kay naatay connection kay Lord. Ang word ni Lord atong ginakaon kada adlaw, gabasa ta sa iyang Bible, gaampo ta. Kana nga word ni Lord mo'y magpahinumdum sa ato how to attack the problem sa atong kinabuhi. In so doing, after identifying the problem nga niabot sa atong kinabuhi, nga gi-allow ni Lord, siguro ma-failure ta, na may daghang mga Kristiyano nga ma-failure, sa ma-discourage, pero mubakod siya pagbalik. Mubangon siya. Okay, in this life, whether we like it or not, there is always a roller coaster journey in our Christian life. Na yung mga panahon nga naata sa taas, high note kay tapas kag yung lami ang mga lagad sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord pag yun. Putungod ka na yung mga problema, usahay nga i-allow ni Lord to test us. Para tanawon ni Lord ba nga, how kanang dependent we are on Him. Usahay diha ta ma-failure along the way. Malugkapa ta. Ma-discourage ta. No wonder kung imo tan-awon ang palibot, daghan kay mga Kristohanon nga dasig kay sila pagsugod. Pero pagligid sa panahon tungod kay daghan kay mga krisis, daghan kay mga problema, na mga sakit, kawaladon, na mga conflict, wala na niundang na siya. Di ito gitugot ni Lord para tan-awon tung unsa ta kaligon nga sa iyaha. Dapat mahimutang resilient. We have to know how to bounce back after we fail. Ngayon pa ang Proverbs, the righteous falls 7 times, but they rises again. Proverbs 24 verse 16 nagingon. Ang matarong, ang mga tao, ma-failure kita along the way. For though a righteous man falls 7 times, he rises again, but the wicked are brought down by calamity. So ang resiliency di ay, matest ni siya kung naay problema. Ang spirit of resiliency di ay, ato na siya makita di ay nga, kung kita kabalo mo barog nga rigon, it will taught us, not about the falling part only, kay ma-fall man gyud ta, but about getting up each time we fall. Muna siya ang resilient spirit. Yeah, looking back ba sa amuang journey ni Hani as pastors ba, for so many times, daghan yung kami mga test, daghan yung mga pagsulay.
Ay kabalo mo kung kamo na ay problema, mas taas ba yung problema na mo, ang level of problem nga mo ginatubang kada adlaw, mas taas. Kay taas man gud among calling. Nagdumala man gud mig daghang tao. So ang kaaway pod, gina-intense pod niya ang atake sa amoa, pero mas gamhanan man si Lord. Pero lang, during that crisis and during that time na ay problem, on our part, kami sa amo pong bahin, we try to be strong. We try to depend on the word of the Lord and we practice resiliency. Muna kung kita ga-practice o ka ng resilient spirit, ka na bang bounce back lang, malukapa ka, ma-failure ka, bakod lang. Kaya dili man ihapon sa Ginoo kapila ka kabeses nga nalukapa, kapila ka kabeses nagkabugnaw, kapila ka kabeses na discourage. Ang tanawon mo sa Ginoo kapila ka kabeses nga ni bakod, ni bangon nga nangadlagad kag balik nga na sa iya. That is resiliency. In so doing, kung ato na siyang buhaton, we are practicing wisdom. Kaalam gikan sa Ginoo kay ang kaalam man lang gud ni Lord ang maghatag sa atong pamaagi. Ang iya malanggong word. Mabito nga hangtod karon I don't sorry gud kayo ha kanang kulit gani kayo mi. Ginasulti gid mo ko na please read the word of the Lord. Basa gid mo Bible. Kaya there's no other way for us to know what is the will of the Lord unless we will read our Bible. Walay laing manual mo tudlo sa atoa. Unsa to pag-atake ning problema ha? Problema sa panimalay, kawalad sakit, word ni Lord lang gyud. That's why let's go back to the basic. Read the word of the Lord and pray every day. Number 3, under wisdom, devotion to God. Dapat devoted ta kay Lord. Dapat ang atong tanawon nga in this life, without God, we are nothing. Without us, God is God. Kung wala ta, ang Ginoo man gyud gihapon, gamhanan gyapon na siya. Pero kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, we are nothing. Wala gyud ta, useless gyud ta. Di kita mapuslanon. Apan sa dihang nahimutang part, nahimo natong Dios, ang Dios atong kinabuhi, nahimutang something or somebody. That's why devotion to God, kinahanglan na siya nato i-develop. And how to be devoted to God? We have to be devoted to His words. We have to be devoted in our service to Him. We have to be a living sacrifice, Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. That is devotion to God, giving our life, physical, mental, spiritual being na to atong ihatag kay Lord. Over and over again, that is the cry of this pulpit. That we have to be devoted to God. Kay haduol na gyud kayo ang pagbalik sa Ginoo. Kabalo mo, kung atong tan-awon ang palibot nga panghitabo, grabe na gyud ang krisis sa kalibutan. It's just simply means ba nga hapit na gyud mo balik sa Lord. Kanusa pa man ta magdasig, kanusa pa man ta magmatinud-anon, kanusa pa man ta mahimong devoted kay Lord, kanang wala na'y panahon. Kanang kuso-kuso na ta sa grabe kay nga mga katalagman sa atong palibot. Diha pa ta masyak, na dapat dili man ta masyak kay naa naman na sa Biblia. Gisulti naman din ha, and it shall come to pass. Ang sa katapo sa mga adlaw na agi mga pagkadautan, grabing pagkadautan na masinatian sa kalibutan. And it's happening. Mutanaw lang ka sa YouTube, grabe na, kaniya tula ta kakitaan ng grabe nga bagyong margikuso-kuso ang atop sa usa ka building. Sa Amerika, kung yung kagwapo na gyud kanila mga struktura din ha, pero usa lang kabagyuhan, nangalukat. Pero kung bisag kita, simple lang ta nga tao, devoted tayo kay Lord. Yes, dili siguro ta ng panahon mas spare ano yung mga katalagman, pero i-preserve kita ni Lord eventually kay napay purpose si Lord sa atong kinabuhi. That is number 1, kaalam. Kung natay kaalam, dapat mahimutang authentic, matinud-anon nga Kristohanon. Kanang tinuod yun nga Kristohanon. Number 2, dapat kita, unsa ganito? Number 2, dapat resilient ta. Ano bang, there's no room for discouragement. Kung Kristohanon ta na ipagsulay, bangon lang yun, padayon lang yun. Kaya sa pagpadayon, gantihan ta ni Lord. Number 3, we have to be devoted to God. In so doing, we are applying wisdom. And somehow, it will help us to build a better us. Yeah, it will help also to build our family. Okay, family mo ang direct maepektuhan sa atong kinabuhi. Number 2, dapat i-apply sa atong kinabuhi. Sige, ito number 2, kaalam. Number 2 is understanding.
Unsa man ang understanding, di ba? Atong gayon kagani ang understanding is kanabang atong sabton, madawat na atong ubang tao sa ilang pagkasila, unya atong sabton ang mga butang nagakahitabo. Iyon pa din usa sa pinaka-importante karakteristik sa tao nga makaingon ta ba nga kaning tawhana understanding gyud. Kung kaning tawhana ga-apply siya og kanang being an empathic person, empathy. Kanang word empathy. Mark chapter 1 verse 41. Okay? Mark chapter 1 verse 41. Sa maingon din ha. Asa man diri ang word nga empathy, pero muna siya sa action ni Jesus. Filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. Actually, kini siyang encounter manggod na ay tao bang mido sa iyang nabalatian. Unya, sa iyang ka-desperado ba nga gusto siya maayog yun. Nakot niyang attention ni Jesus. Moto sa Jesus sa diyan nakita niyang tawhana nga nagyud sa kahimtang ba nga nagyud sa kaluoy, kapitos. Moto nangutana si Ginoo ang Ginoo nga unsa day imong gusto nga buhaton nako sa imuha. Moto ningon ang tao nga nagabalatian, Ginoo ayuha ko. Moto sa diyan nakita ni Jesus ang kahimtang sa usa ka tawo. He was filled with compassion. Unya this time ako ganahan dinhi nga kung kita magbantay ta the time every time magread ta sa Bible ba. Kini akong ganahan kay wala lang si Jesus Christ. Gibati og kaluoyan ning tawhana. Inga pa dinhi Jesus reached out his hand and touched the person, and touched the man. Kabalo mo sa gwapo nga action diri ni Lord kanang sige, ang Ginoong Hesus sa dihang nakita niya ang kahimtang sa usa ka tawo nga makaluluoy. Wala lang siya gibati og kaluoy. Ang gihimo ni Jesus, he reached out his hand and touched the person. Mo din na siyang empathy. Ang word empathy di ay, this is one of the most telling sign that a person has a deep understanding if he practice empathy. Unsa dayang empathy? Ang empathy day nga word means an ability to understand and share the feeling of others. It's about feeling what another person is feeling even if you're not in their situation. Ang empathy day ay kana bang mas lalom ni siya. Nga kanang pagbati ba nga, sa diha makakita ka sa usa ka tawo nga naay pagkinahanglan. Bisag wala ka sa ilang sitwasyon, pero batuyon ka, grabe nga kaluoy. Unya, muhatag sa imuha ka ng mag-move sa imuha to do some action or extra effort. That's exactly what Jesus did. So nakita niya nga ang tao nasa makaluluoy nga sitwasyon, wala lang siya naluoy. He reached out, he said, try, picture lang bagudong, kita nadiha ang tao. Unya, si Jesus Christ, nakita niya nga, grabe ang kahimtang sa tao makaluluoy gyud. Wala lang ba siya niingon ba nga, kaluoy po ni mo dong, uy. Nagunsa di ay ka. Anong ningon ani man ka. Normally, ana man himuon sa tao. Basta natin makita nga mga tao gani nga makaluluoy, na sa pagkinahanglan, usat na mo tabang, mang-interview pa man ta. Kaya atog yung siguron, kaya basta nagdrama-drama lang. Pero sa Mark 1:41, wala na nag-interview si Jesus. Nakita niya ang sitwasyon sa tao. Ang iyahang gihimo, he reached out his hand and touched the man. And there and then, the man was cleansed. So sa atong kinabiyon sa rin ng empathy. Daghan kay mga tao sa atong palibot nga makaluluoy, spiritually. Wala sila Ginoo, wala sila kaila sa Ginoo, wala sila direction, klaro nga direction. Kung sa atong gihimo para ma-reach out sila. Para masultihan sila nga naay Ginoo, nga musulbad sa ilang problema. Mo bitaw nga natay mga simbalay. Kay mo guna siyang pinaka-avenue ba? Pinaka-closest kaayo nga fellowship sa mga tao sa palibot, sa laylayan. Sa Tagalog pa. Sa mga tao sa palibot. Muna nga dinhi nga church, hinadasig yun to have simbalay. Kaya mong guna siyang pinaka-immediate manggod nga answer. Nga atong masultian ang uban nga, there is a sure answer to your dilemma. Naiklaro nga tubag sa imong kahimtang, and that is Jesus. Now, akong gitry og research ba, unsa ang diferensya sa word sympathy o sa empathy. Kaya diba, usually kung naimamatay, may ngumadayan tag-text nga, I sympathize with you. Okay man na siya, ka nag-sympathize ta. Pero, ang empathy di ay mas lahi.
Ang sympathize manggod, it means to say nga, nakita nimo ang kahimtang sa usa ka tawo nya, naluoy ka. Gibati kag kaluoy, ni simpatiya ka. Pero diha lang siya kutob. Somehow, ang uban nga mga writer, kini siya nga feeling of sympathy is just superficial. Taphaw ra siya kay, nibati man lang kang kaluoy. Pero ang empathy di ay, mas lalom siya kasi diha nakita nimo iyang kahimtang, you try to put yourselves on their shoes. Gibutang nimo imong kaugalingon sa ilang sapatos o gibati nimo ang ilang problema. Muna siya magtulak sa imo to do an extra mile, extra help, extra effort. Empathy din na siya. Diba? Ako mo na siyang apply sa akong self-bad. Dagham ako mga friends, dagham ko mga kaila nga. Dapat yan sila sa ilang loved ones. Yan ko hilig ko magdahatag ng mga encouragement, word of encouragement. Nya, sa dihang nabasa na ko ni siya nga wordin ko bang halaka, no, katuloy akong gimong action, nagsimpatiya lang dahi ko. Wala pag yun dahi ko nakatabang yun sa ila, kaya wala mo ko nagimong extra mile, wala ko nag-extend og help, wala ko dito nagbisita sa ilahan, nag-apilog lamay, nag-tap sa shoulder o nag-embrace atong nahingtungdan. Inga na ding empathy, doing extra mile. Sabto ni mo ilang gibati, ya dito ka mo, mubati ka, imo silang gakson. Ang empathic person is a person that is willing to let his shoulder, a shoulder to cry on. Ito siyang empathic person. Yan, siya na siyang dapat natong sabton. Nga mismo atong kagalingon, nagkinahanglan ta. Ana ang attitude. Kay para kung naay chance nga kita, makaduol nga to sa uban, kaya napod sila go through nga, dili pud basta-basta, mahimutang empathic person sa ilaha. And somehow, kung ato na siyang himuong practice ba nga, mahimutang empathic person, it will develop ourselves. Mahimutang more understanding person. Yung usa na siya ka-quality nga gusto ka ni Lord nga ma-develop sa atong kinabuhi. Kay ang pag-alagad manggod sa Ginoo, involve manggod dapat ang heart. Involve ang mind. Mga dapat mahimutang empathic. Ingat pa din eh. When a person has a high degree of empathy, it is like she has a superpower. Grabe nga description, no? She can connect with others on a deep level, showing genuine concern for their well-being. Think about it. Yung pa siya. Is it not comforting when somebody just gets you? Ano mo, duo lang sa imuha ba? When they can understand your pain without them explaining to you what they go through? That's why empathy is very important as one of the characteristics that we must have. Labi na kita nga mga anak sa Ginoo. Because that's the only time we can show to the world that we are true Christians because we are helping one another. Iyon pa din eh. Kinahanglan, kini siya nga batasan, ato siyang i-develop. Labi na kita nga mga simbalay leaders. Kay extra manggod siya nga effort. Bation manggod nato ang iyang bation. Empathy is our ability to understand how someone feels, trying to put ourselves on their shoes so we can identify their real feelings and empathize with them. Kabalo mo ka na ba siyang attitude no? Kay muna siya kasagaran ng kulang po sa pamilya. Kaya ang pamilya manggod ang problema. Muna pag-abot sa problema, imbis nga istoryahon ang problema, yung atong sabton pag maayo ba, kay part niya sa understanding nga level, ang empathy. Usahay, atong siradaan ang atong mga dalunggan, kay sa mukan na, Sabado, problema na po. Pwede lang ba magmalinawon ta? Pwede lang ba nga ato ang masagdan sana, pabugnaw-bugnawon? Namo kay mga problema nga dili dapat pabugnaw-bugnawon lang, i-deal yun na siya. Dapat atong sabton, unsa gyud ang root ana niya. Unsa ang ugat nga nung ningon ana na siya. Na kung naay failure sa usa ka tawo, sa atong banner, sa asawa man, sa atong mga anak man, atong lingkuran. After all, we are family. Dili man ta magkaaway. Diba? Ito ka nang mag-counseling gani minihani, ang among kasagaran istorya gyud sa mga mag-asawa nga may counsel. Sa diya nag-asawa mo, usa na mo. Partner mo. Una, kung na may mga issue or concern sa kinabuhi, dapat kauban mo, partner mo, dili ka kamoy mag-away. Naay problema nga nisulod sa inyong panimalay, ang problema pagawasa, dili ang asawa or bana mo'y mulayas, ang problema.
So para ma-address na siya nga problema ha, batiaw sa iyahang gibati. Ang kini akong asawa na lang yun siya gi-go through karon. Bakit ni akong bana na yun problema siyang trabaho ba? Sabto na to, palapdo na to atong pagsabot. Niya atong bation nun sa ingibati niya. Tapos mag-pray ta kay Lord dun sa ang dapat natong buhaton. That's empathy under understanding. So kung ikaw gusto nga ma-develop imuhang understanding niya, maka-experience kag deep level of understanding, be empathic person. Dapat kabalo ka mo bati. Maba na siya usa ka kwalidad nga gwapo kayo sa usa ka counselor. Kanang mag-counsel ka, you can never be an effective counselor unless otherwise you are an empathic person. Kay oftentimes man gud to mag-counsel man gud ka, imo man kung i-absorb ilang problema. Now dili man lang kakakutob maminaw lang imong bation nilang problema para makahatag ka og sound nga panambagon. Empathy. Muna siyang empathic person. Number 2, under understanding. Letter B naman ta understanding. Number 1 is empathic person. To be an understanding person, you have to be an empathic person. Number 2, duha lang man kada level. Open-mindedness. Isha, an open mind is surely an evidence of understanding spirit. An open-minded person embraces diversity, listens actively, and open to different perspective. He or she understands that his point of view isn't the only one that is correct, but rather respect others' opinions and beliefs. Muna siyang open-mindedness. Kanang open imuna-una ba? Kanang dili dayon ka mag-judge ba nga ikaw ray tama. Dapat aberto imuna-una. Muna kaning open-minded person, na siya ani nga kanang principle, na siya ingon ani nga kanaganing murabag slogan, tama ba na nga word? Na siya ingon ani nga line kanunay nga kung naamang galing mga problema nga mo arise, naamang galing mga issue nga mo abot sa ilang kinabuhi, sa iyas as individual person or as a family as a whole, kini siya nga tao nga open-minded person, he's always giving the benefit of the doubt. Kana bang dili ka mag-judge dahil ba nga, mauna yun na siya, dili. Always give the benefit of the doubt. Nga naging anak man siya. Dili dayon i-judge nga, mauna yun na, di na siya i-crucify dayon nga, asala yun na niya, kay anak mo na siya batasan. Lingkuri sa, ginhawa sa. Before ka masuko, ihapsag ikanapulo. 1, 2, kay suko na gud kay ka, gusto gud nimo nga kanang sukbata ng imuhang partner ba, imong silingan no, kinsa ba dinha tungod lagi kay nakita nga dili maayo nga gihimo sa imuha, di ba kita masuko man gyud ta. Yang kana siyang kasuko ma-fuel usahay. Kay dili man siya ma-deal accordingly, manasuko kay ka. Ingon pa ang sa ka-writer siya para daw nga dili ka masuko o dili ka makahimo og mga dili maayo nga aksyon. Kung suko kaayo ka before nimo event ang imong anger, pag ihapsag ikana 1 nga to sa 10. Pagkapaabot sa 10, dili na kay kasukuan na. Or sa ubang bahay, hindi na kaganahan mo confront. Muna kung suko kay ka ginhawa sa lingkod sa daplin. At to sa imong kwarto, ampo sa Ginoo. Pray sa Holy Spirit. Holy Spirit, suko jud ko kaayo ba? Gusto gyud ako ni siya tudluan ning tawhana ba kay dili gyud ni maayo yang gihimo. Now given nga dili gyud maayo yang gihimo, pero kung dihang suko man ka dili maayo imuhang mga judgment ana. So mali ang lisod o dili mo ang kasangputanan ni ana. Munang advice sa ka-writer, when you are angry, an open-minded person never do an action immediately, but rather, he will pause or she will pause for a while and count 1 to 10. Yap ka, 1. Ayaw po't paspasag, ihapog 1, 2, 10. Suko, gihapon ka, nakalipon nag 1, 2, 10. Shortcut man na. Kana dyan, isahon gid ba? 1, 2, 3. Ana gid ba? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag-abot sa 10, masubside naman na imuhang bagbati. So makapaminsar na ka. So makaingon na ka ba nga bitaw no? Anong ako manggid siyang awayon? Anong ako manggid siyang sukmatan nga pwede raman istoryahon ang magpabugnaw sa ako kadali. Mag-praise ako sa Holy Spirit sa akong dapat buhaton. Abierto imo huna eh. Kung may problema, you're always giving the benefit of the doubt. Muna siyang open-minded person. Kinahanglan ato na siyang i-practice. Ibisag sa pamilya, nganong naiaway,
Kaya sa'yo manggod, mas dali sa to muburo ka. Kesa magpakahilom sa kadali ba? Yes, of course, we have to deal the problem squarely. Pero wait for the right timing. Kung suko kay ka, ayaw sa sukmati, ayaw sa idil ng problema. Kaya dili maayo lagi nga, musulbad ka sa problema nga naka sa kasuko. Bisag sa mga bata, gani ka na bitaw magdisiplinta sa bata. Dapat dili man ta mo disiplina sa bata nga nata sa kasuko. Kaya may tabo na, bisag kung sa ato ang maguditan, atong ilambos sa atong anak na. Mahayan niya nato ang sa mahitabo sa atong mga anak. Mugya po sa partner, sa mga banag asawa. Kung naagyo'y conflict, pabugnaw sa kadali. Una-una pag maayo. Kinsa maning akong banang, usa day iyang kahimtang ron. Ngano ingon ana man siya. Siguro na siya problema sa iyang trabahoan. Kasagaran nga issue ka na ganing na may chance nga mag-counsel sa mga mag-asawang. Kasagaran nga issue ka ni money stress. Kanang kwarta ba? Nakagi-counseling bago lang po. Ngayong problema nga, saan magyud namo kanang pastora? Oy, kaning kwarta? Kaya mura ra magpag-abot, mura ra po, mudakinas lang man, magwa naman. Ito nga ako sa ngitanaw, nga lingkuri ninyo mag-asawa. Ilista sa inyong mga priorities nga paliton. Tanawang inyong earnings. Manang apilig mo sa paradigm shift of budgeting kay gisigutan ni namo ba, enjoy kayo ni siya. Pero lakbit lang, tanawa inyong earnings. Kapag niya inyong income, mo niya, mas dako yung gigasto, away yun na siya. Labi na kung di mo mag-istoryahan na, kay mugasto po si Mrs. nga dili sulti sa iyang bana, mugasto po si bana nga di po sulti sa iyang asawa, away yun na siya. Pero kung ugaling naanag yun na siya, kanitabo naman yun na nalumos naman yun mo sa utang, naman yun na siya, istoryahin na lang ninyo, be open-minded. Birto lang. After all, ko sa ila, dili man mo magkaaway, partner man mo. Istoryahon lang, masulbad ang lagi ng kwarta, masulbad ang lagi ng mga utang. Utang is utang, yes, bayaran na siya, pero ang relationship must be preserved. That's why kinahanglan nga open-minded person ta. Kita as a person, you have to develop it para ang epekto na siya sa atong pamilya. Muna siya ang under sa categories sa understanding. Last but not the least, sa gani, knowledge. Okay? Kahibalo. Ang kahibalo, importante gud kay ni siya. Kasi mo bitaw na natay mga action nga dili gani mao. Kawa mo tay nahibalaan. Wata masultihan. Wata ma-inform. May mga time na kadung mo na action ba nga nakagihimo ba tapos dili mao. Hanga nang ingon ani man. Dili mo dapat kini mo di mong buhaton. Ay hala wala ko na inform nga ingon ana di ay. Diba natin yan na madunggan? Muna nga importante kayo ang knowledge. Kaya sa ganang knowledge sa Bisaya pa, kahibalo. Yung kining kahibalo, ato ni siyang madawatan or ato ni siyang ma-apply sa atong kinabuhi. Kung natin mga information nga na-receive, natin mga facts na nadawatan. And of course, ang information, makatabang kayo ni siya para ang ato ang judgment sound. Kay ang wisdom ang good applied knowledge man no, yung knowledge kahibalo man no. So dapat ang ato ang mga information valid. And how to know that this information is valid? Atong pinaka-secure footing is the word of the Lord. Unang mo balik kita over and over again. Nga para maayo ang atong ma-apply, natay kaalam nga pundido, dapat natay maayo nga kahibalo. Yasa man ang kahibalo gikan sa word ni Lord. Kung si Hani pa, magbasa gyud tag mga books that will help us. Mutabang sa atua. Kami ni Hani kaniadto sa bago pa mga siguro mga bata elementary pa. Kung naagad ni tawag gani ang nagading parenting seminar, kanang mga parent marriage and relationship, parent seminar, kami ni Hani dalo gud mi kayo na usang word nga dalo ka na bang eager kaayo mi ba nga mo appeal kay kabalo mi ba nga dili ba mi perfect nga gini kanan daghan pa mi dapat mahibalaan, especially sa among relationship, especially sa among pagdala sa among mga kabataan kay wala magoy shortcut sa parenting. Huwag man ta nag-eskwela, college, or kurso sa pagka-parent o pagka-asawa. May mga engineer, mga teacher, kanagid sila curriculum. Pero ang pagka-asawa, ang pagkaginikan ng walay kurso, ana. So we learn by experience. Muna nga dalo kami na kanito, bahalag ba, Davao man na siya, naman yun mi sa eskwelahan nga private, kaya ipatawag nga, okay, karon parenting seminar na, apil mo, number 1 yun mi na magpalista kay, kanabang, wow, kay mi sa kahibalo ba?
Kahit gusto na mo nga, kanang kahibalo, ma-apply na mo, mismo sa among anak magsugod. O sa among relasyon magsugod. After that, ang recipient among anak, of course, ang mga tao sa among palibot, kay pastor man mi. We cannot give what we don't have. How can we say nga, maayo ka imong relationship ni Hani kung kami awayon? Mabito nga hangtod karon kanang among testimony, nag 33 years na mi atong October 18. Pero hangtod karon for 33 years, mingo sila magdido tinuod, pero wa jud mi nag-away. Kay gipili man namo nga dili mag-away. Nganong dili mi mag-away? Kay nami nahibalaan, nami mga facts, nami mga information na receive before long time ago, kay willing me to learn. So ang number 1 day nga characteristic para mahimo kang knowledgeable person, be teachable, number 1. Sa area sa knowledge. Dapat mahimo tang teachable, magpatudlo ta ba? Dili ingon nga murag nakahibalo na ta. Muna nga, usay sad gani, kanang usay mga tabi mga conference or bisag sa churches nga mag-visit me. Na mga tao gani ba nga, wala sa seryoso gani nga attention sa pagpaminaw sa pulong ni Lord. Bisag kinsa pa na magwali diha. Bisang pag dili kay siya ingon ana ka eloquent ka, maayo may istorya. Atong inumduman kanunay nga word na ni Lord iyang gibit-bit. So atong respetuhon ang word, balag di ka ganahan sa person. Kaya somehow, if you try to sit down and focus and give your attention sa mga pagpanudlo, mag-learn yung kagdaghan nga mga butang nga ma-apply nimo sa imong kinabuhi personally. That's why ang number 1 yun nga category o dapat nga characteristic sa para maka-gain ta og knowledge, be teachable. Unsa man ang teachable? Be teachable means able and willing to learn, eager, inquisitive, studious. May ito nga ginadasig ta karon pero wala na kay kita ba no? Magpipila na lang jud ba nga. Going to church, don't just bring yourself, but bring your Bible, notebook, and pen. Kaya dili mo ta kasalig sa atong huna-huna. Karon ganahan kay mo sa akong giwali no, ganahan mo sa mga revelations ni Lord. Pero after siguro 1 or 2 days, ibalik na ko pangutana sa inyo. Ang sagot ay first point sa ato ang gisgutan atong Sunday, kung wala ka nag-take note, makalimot jud ka. That's why part sa being teachable spirit, mag-take note yun. Kaya di ta makasalig sa atong huna-huna. Yang kaning notes, atong ginasulat-sulat, nagid unyay panahon nga ang mga butang nga atong gisulat din na ma-apply gyud nato na. Kabalo ba mo nga si pastor, sige mag gimiguban-uban ani niya, asa niya siya mag-invite, kasal, patay, yung sabad niya dedication. Gabit-bit jud kog notebook ana. Balik-balik na guna yang wali. Murag kabalo na kung sa isunod niya exulti ba, murag halos na memorize na ko ba, labi na kung the same lang yun siya nga team, halos kabalo na ko ba nga, kani next man isulti ni Hani, kabalo ko mo post, murag ana na yun ko kasabot ba, murag na master na nako, pero bisan pa ni ana, ga-take note yun ko. Gabalik-balik na ko ng lesson niya sa akong notebook. Kaya naamang yun along the way ba nga, bisag pariho lang ang verse, ang chapter nga atong gibasa, pero lahi siya revelation. Lahi siya paghukad. Nya kanabi ang mga butang no, mabuto niya ang panahon ato gina siyang ma-apply sa ato ang kinabuhi. That's why to increase knowledge we have to be teachable. Ipadini, a teachable person is able to take an honest and sober look at their hearts and life. Kana bang reflective siya ba? Meaning ang teachable person honest siya ba nga every time na siya madunggan, dili niya na-take personally nga ako na pigitira ani ba? Ako na po diging na ni pastor. Ani kabalo siguro ni si pastor. Ni CCTV si pastor ba? Hagitira gyud ko niya ba? Pulse eye kay ko. No, dili si pastor mo nagtira. Or kinsa nga speaker nga na diri. It is the word of the Lord and the move of the Holy Spirit. Pero kung teachable person ka, honest ka to receive it. After receiving it, instruction man na siya, rebuke man na siya. Willing ka to adjust, willing ka to change. May mo kang reflective. Yung mo siyang i-reflect. He not only sees the strides he has made in his spiritual growth, but he also sees his many areas of deficiency and brokenness. A spiritual person has spiritual mentors and or accountability. Ang sabi ko kay Pastor, balik na ko ni siya ba? Kining tao din nga teachable. Every now and then, kung siya reflective siya, every time may makadungo siya word ni Lord, yan yung tanaw niyang kagalingon. Lord, wala ginang ko naghihimo ba? O day nga, no wonder nga hangtod karon Lord, mahadlok pa jud ko mo share kay wala gyud ako gi-apply imong word. Nga dapat mag-bold jud ko mag-share sa imuha.
sa imong word. Kaya after all, dili man ni akong word ang akong gi-share, ikaw man. In fact, ni imong kasi imong pulong nga, kung na oportunidad nga ikaw, makasangyaw, makasulti nga to sa uban, may tungod ka na kung ayaw kahadlok. Kayong balang espiritu, mo hatag og pamulong nimo. Pero nga nung mahadlok mamantangtod karon. Kaya wala man tayong gi-claim nga word ni Lord. Nga ang Holy Spirit magimuhatag sa atuag attirance. Basta pod lagi, naputay gibasa nga word niya. Kaya the Holy Spirit also will put everything into remembrance. Pero kung wala tayo gibasa, unsa may ipahinumdum sa Holy Spirit? Muna sa teaching and being teachable dapat, kabalog yun ta mo, absorb sa word ni Lord, o para ma-absorb na tong word ni Lord, dapat, di lang ta magsalig sa atong hunahuna. Dapat mag-take note yun ta. Ato siyang isulat, bahalag balik-balik na lang na siya. Halagi, wali man ni kanya ito ni Pastor Chris, no? Pero lahi naman po doon ang word o revelation ni Lord. That's why be teachable. And after hearing this word, if you think there's something that you need to adjust, na yung mga butang nga dapat mong i-change, be willing to change. A teachable person is willing to admit that he has missteps, he lacks, nagkulang siya and failure along the way. And he is willing to change for the better. 2 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. Itong basahon, B. Last one na lang jud ko after ani. 2 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. Sa may buti pasabot ani. Iba siya din hinga, dapat mahimutang makusganon. Ug ang mga butang nga atong nadawatan, atong ni siyang ipasa ngadto sa uban. Dapat magbalig unta. And the things you have heard me say to the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. Kita ang unang istoryahan ani nga dapat mahimutang mudawat o kanang pagpanudlo. Yung magbalig unta. Dapat di lang kutob sa atoa, dapat atong isulti po sa uban ng atong nakatunan. Now nadia sa area of kanang kuan ba, kanang receiving usay ang problema o kanang passing through ba. Nadawatan nato ang word ni Lord. Happy ka ita kay murabag natagbo tong pagkinalan pinagi sa iyong word. Diha lang man kutob, di ungot man. Wala matugi pasa ngadto sa uban. Pero ang 2 Timothy chapter 2, 1 and 2, after receiving the word of the Lord, we need to apply it. Ato gini siyang isulti ngadto sa uban. Atong isultihan ng katong mga qualified po ba? Katong mga taong atong nakita ba nga, sila po na apoy kauhaw, kagutom sa word ni Lord. Kay dili gyud na muungot ang word na dinha ni Lord, ipasa gyud ngadto sa uban. Magpatudlo ta para makatudlo ta ngadto sa uban. Ang pinaka-purpose, ang pinaka-goal yun ganun dapat natay teachable spirit. Kay God will gonna use us to teach others as well. Kaya dapat dili mo undang lagi. Ang wisdom, ang kaalam, kutob lang sa tuwa. Over and over again, murag yun siya nakulitan ng mo, pero ato yun siyang ipasa. Okay, last but not least, under sa knowledge, pursue self-improvement. After nakadaghan kaay nga mga kahibalo, daghan kaay nga mga butang, nadawatan nimo sa word ni Lord, dapat atong i-pursue nga mag-improve ta. Yung sa manifestation that we are improving, if we can able to pass on what we received. So pursue self-improvement. Self-improvement as defined is the act or process of improving oneself by one's action. Dapat intentional. Ato gid siyang tuyuon ba? Kaya dili mo gud nato mag-gauge, dili ta maka-assess sa ato ang improvement. Gawas kung ato siyang i-apply ngadto sa uban. Gawas kung ato siyang i-action ba? Pare anang, ako kaniadto talo, dili man pagud ko kaayo. Sigod nga kay Hani kaniadto nga, dili lagi ko magwawalihan, dili lagi ko mag-preach sa pulpit. Yes, pastor's wife ko, pero wala bi ako nag-eskwela Bible school. Baog yun ang akong katarungan kay Hani, man si Hani nga magwali kahan. Kaya para matabangan ko nimo, ako yung tubag siya kanunay, dili lagi ko pastora, kaya wala ako nag-eskwela Bible school. Kaya nasa kong nahuna ba nga, ang pwede lang mawali ka na yung how jud kayo sa Biblia, ka na yung nag-eskwela Bible school, kaya na sila training.
Pero si Honey, pushy man kay siya, pusher man siya. Siya dili. Muwali lang ka kung sumala rapot mo sa isulti mo sa balang espiritu. So naghangkay pa noon, even until now, si Honey, kami ni Kuya, nang maminaw mo na siya, gwali na mo, napagabutan nagbi na siya mga correction. Niya mo gidang dawaton, kay anak man na. Daga pa may manig dapat katuna, kasi may mutudlo sa mo. Of course, ang above sa mo, ang dako nagkahibalo, which is among pastor. Kadili man ako siya ba, na teacher man po na ako siya. Niya, para ma-improve ko, ang gihimo ni Ani, para gid ma-develop ang akong confidence nga dili sa atubangan. Ginapawali jud ko niya. Daghan jud og balibad kaniya. Ato akong gusto bata ra akong i-handle kay mamani mga bata kay di manaway ba kung mamali ka. So gi-practice ang gid ako mga bata, pero eventually tungod kay gusto na akong magamit ko ni Lord, nag-improve ra gyud ko. Dili gid siguro pareha gyud sa how di Pastor Ding. But I'm learning. And I am a work in progress. Salamat kay Lord. This improvement, self-improvement that we desire, if we pursue it, it will lead us to refocusing our lives and typically results in positive change. Muna, kung kita willing kita gani mo pursue self-improvement, ato makita, we can create a better version of ourselves. Inay mo katapad, napagyo tayo room for improvement, sister. Don't stay there. Don't stay where you are. Napagod kayo room for improvement. Every one of us. That's why unsa ang step para mag-improve ta, we have to submit to the process. Natay mga proseso din Natay mga PEPSOL, natay mga SOL. Kung kita inyong network leader gani, itap inyong shoulder nga, eskwela ta. Submit yourselves. Kaya ang walay laing kitabangan anak kita ang atong kaugalingon mismo. That's why submit to the process. Kung na mga tawag din nga mga conferences, na mga tawag din nga, para itong last time na tayo paradigm shift of kanang budgeting. Kitang tanan, di man takabalo mo budget sa tinuod lang. Ito nga sige ka short. Magkautang-utang ta. Kaya kitang tanan, wala mo kita exact nga knowledge how to budget, how to manage our money. Pero kabalo ka, free good to siya tanan. Pila good to siya kakanaganing session, I think 3 or 4. Yeah, free good to. Kami kani adto nag-apil mig seminar kanang about nga na parenting, nagabayad mig thousands and thousands, mamasahi pa mi. Kasi kung layo pa gud ang venue na pa mi mga accommodation, pero we spend money, we invest money para mag-learn lang mi. Nya ta outside aside sa church, daghan ta gina-offer nga para mag-improve ta sa atong relationship sa atong mag-asawa, sa atong parenting style, sa atong money management. Pero pwede ba moingon ko nga, usay masad mi ni Pastor Ding, kay it's all free. Wala dyan na siya'y bayad. Pero gamay lang yun ang response. Sayang ba? Sayang gani kay, at the end of the day, makadungog na lang mi, pas kang lisura, pas kang anang, na may mga chances unta. Nga matudluan ta how to. That's why, be teachable. Pursue self-development. And the only thing that we can develop ourselves if we engage ourselves to such as seminars, mga conferences, usay maguno na maguta nga mahal, mo gasto na pudta, nya wala tay time, busy ta sa trabaho, di ko pwede ka absent, di ko ipalibon sa akong amo. Dapat yung mga excuses ba? Sayang kayo ang chance. Sayang din kayo ang chance. Kami ni Honey, halos kung dili man 1/3, 1/4 sa mo ang income, ginaspend na mo for self-development. Muna kadungog na lang gani mo nga nilakaw mi dito, niya tumi dito sa ubang lugar, na tumig Manila, niya tumi bisag asa. Kay amo mo kung nasabta ni Honey ba nga kung dili mo gud mag-develop sa among sarili, unsa among ihatag sa inyo ha? Dapat kami sa una mo angat para mabira mo namo sa pag-angat namo sa area sa self-development. Nasabtan ninyo ang amuang kasing-kasing. Muna, in the future ba, kung pwede lang may kasulti sa inyo ha, tanang butang atong gihimo din mga seminars is all for free. Ang inyo lang yun actually magasto, pamasahe ra yun, yun yung panahon. Pero ang panahon man gud nato, dili man nato sa Ginoo man na. Ya, kausa kaduha lang gud na siya mahitabo. Why not submit ourselves to the process? If you want to be developed. After all, kita may maka-benefit. Wala may miabot ani nga level nga wala namo ni siya gitamnan. Grabe among planting before miniabot ani nga level.
Ngayong dali sa amo pagsulti, ngayon ani dapat buhaton, kinadungga na mo ni siya, gi-apply na mo ni siya, mo nang gusto mo makabalo mo ni ani. Kay part mo sa among kinabuhi. Gusto mi ba kung ginumingon siya ba nga, gusto ko, kung asa ko, dito po mo nang mensahe ni Lord. O po ang gusto na ko nga gamiton nga word karon ba? Gusto mi kung asa minihani, kung unsa among na-experiensyahan, unsa ang level sa among na-achieve karon. Dili man gyud ako actually among na-achieve pa, pero kahit paano ba? Nagid may mga testimony na ba? Pero before mi niabot ani nga level, nagtanom mi. Nagtanom mi binihi sa panahon, kwarta, among talent. Dili ni siya dole out. That's why, if you want to build a house or a home that is well built, as conclusion, we have to apply wisdom. We have to apply understanding. And we have to apply knowledge. Pero dili na siya automatic igsoon. In a big mountain, before we can go to the top of the mountain, dili na siya pwede nga ato na siyang abton in a one big step. But we have to do it one step at a time. Hinay-hinay lang, basta kanunay lang. Nya kabulo ko, dili na to ni siya kaya on our own, kung kita-kita lang. Pero praise the Lord, salamat sa Ginoo, kay natay Ginoo, nga matinod-anon, nagpaabot lang siya nga moduol ta sa iya. That's why, let us seek the guidance of the Lord. Let us always long for Him because He alone can provide wisdom. He alone can give us much understanding. And He can provide information or knowledge for us to apply. For us to live on. That's why, as conclusion, saan dapat natong buhaton? Para matabangan-tabang mag-increase atong kaalam, mag-increase atong understanding, mag-increase ang atong knowledge. Naaraman kay Lord tanan. So let us seek the Lord while He may be found. Ato siyang pangitaon, samtang ato pa siyang makaplagan. O kung ugaling na panahon bang murag yung, asa man gyud ko moadto Lord? Kaya ang tao imo siyang maduulan, kaysa kaduha okay pa, pero kung permanente na mo, bagut-but na. Pero kung moduol ta sa Ginoo, ang Ginoo walay limit ang iyang tapang. That's why let us run to God. Kung naman tayo duulan, natay dagana, natay kasultian sa atong problema, Lord, nagkinahanglan gyud kog kaalam, Lord. Nagkinahanglan gyud kog understanding anong ingon ani nahitabo sa akong kinabuhi. Nagkinahanglan gyud kog kahibalo, batch ka kahibalo Ginoo. Prano ko na ma-apply nako na mga sound judgment nga akong mahimo. Tabangi ko, Lord, sa Ginoo lang gyud ta mo duol igsoon. Let us run to Him, and as we run to Him, God will never fail us. God will never despise us. With open arms, He's just waiting for us to come and draw near to Him. Because God knows na kung kita-kita lang, lagamay ragyod kay tagmaabtan. Apat kung kauban na to si Lord, dako og taas og sigurado atong maabtan. That's why this song, kani siya nga kanta ka ng, sa akong during meditation ko nga, ganahan ko sa message ani nga song. Before na to, di siya kantahon, in unison, ato sang tugutan ng ato ang musician to sing this and try to understand the message of the song. Kaya kini siya ang dapat atong buhaton as a person. God bless us.